Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ho ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin kung paanong nagwagi ang mga Israelita dahil sa pagsisikap na manatiling nakataas ang kamay ni Moises na hawak ang tungkod na bigay ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalesita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalesita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako ay tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalesita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalesita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon ay nalupig ni Josue ang mga Amalesita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tayo pong lahat, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawi ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana ako bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ikaw ay ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikaw ay iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa ikalawang pagbasa, inaatasan ni Apostol San Pablo si Timoteo na maging masigasig sa pangangaral ng salita, napapanahon man ito o hindi, yamang ito ang daan ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natututuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay.
Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na tulad ng babaeng balo na nagkamit ng katarungan mula sa hukom na walang takot sa Diyos, dapat din tayong manatiling naninikluhod sa Diyos para sa ating mga pangangailangan hanggang makamit ang mga ito. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sabagat lagi niya akong ginagambala. Baka ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal yun, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malinaw ang turo ng ating ebanghelyo mula kay San Lucas. The lesson is very clear and we have heard the very first lines of the gospel. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin palagi at huwag manghinawa. Perseverance in prayer. Maging matyaga sa pananalangin. Yung babaeng balo na punta ng punta sa hukom. Yung hukom ay walang kinikilalang Diyos, masungit, mataray, magagalitin. Pero dahil punta ng punta yung babae, nakulitan din. Kaya ipinagkaloob din ng katarungang hinihingi niya. The lesson is clear, perseverance in prayer. But you know, my dear brothers and sisters, perseverance is not only an important value in prayer. Perseverance is a very important value in life. Hindi lang sa pananalangin dapat matyaga. Sa buhay,
dapat matyaga. Narinig nyo na ang lumang kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Ibig sabihin, pag may tiyaga, may mararating. Pag may tiyaga, may matutunguhan. Pag may tiyaga, may makakamit. Perseverance. Sa mga nag-aaral, tiyagain natin, makakagraduate din. Sa mga nagtatrabaho, tiyagain natin. Kailangan natin ang trabaho sabagat marami tayong binabayaran. Sa buhay, mahalaga ang pagtsatsaga. Perseverance. But my dear brothers and sisters, I want you to think of all na mga pagkakataon, all circumstances, all situations that you persevere. Isipin nyo ngayon lahat ng panahong kayo ay nagtiyaga. And you will notice there are people who supports you, inspires you, and motivates you. Yung mga panahong pasuko na tayo, ayaw na natin, titigil na tayo, humina ang ating loob, pero dahil may mga taong nag-inspire, sumuporta, pinalakpakan tayo, tinapik tayo sa balikat, ningitian tayo, people who inspires us, motivates us, supports us, that keeps us going. That keeps us pushing. To the moments we persevered, there are people who supported us. Kung wala yung mga taong sumuporta, hindi na tayo nagtiyaga. Kung wala yung mga taong sumuporta, bumigay na lang tayo. Sumuko na lang tayo. Ayaw na natin. Pero nagpatuloy tayo sa buhay. Nagtiyaga tayo sa buhay. We continue to persevere because there are people who encourage, inspire, support, and is there for us. We find a very beautiful imagery in our first reading from the book of Exodus. May kalaban ng mga Israelita. Ang pangalan ng mga kalaban, Amalesita. Ngayon, kung naparinggan ninyo ang magandang kwento, kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag naman ibinaba ang kamay, nananalo ang mga Amalesita. Syempre, tao lang naman si Moises, kaya nangangawit. Ano ang ginawa ni Aaron at ni Hur? Inupo nila si Moises at sila ang naghawak ng kamay ni Moises para hindi ito mangalay, hindi ito mangawit, at manalo sila sa mga kalaban. Oh, a beautiful picture of what encouragement, support, and inspiration is. For without Aaron and Hur, mangangawit si Moises. For without Aaron and Hur, bakit pa magtsatsaga si Moises ng takas ang kamay? Nakakapagod yun. But because there are people like Aaron and Hur who supported him, who inspired him, he kept on persevering. In our second reading from the second letter of St. Paul to Timothy, Timothy is broken-hearted. He was frustrated because he met lots of oppositions. Sabi niya, nangangaral ako ng mabuting balita, hindi nila ako tinatanggap. And so, what did St. Paul did? He preached words of encouragement to Timothy. Listen to the words. Ipangaral mo, Timothy, ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo sila, sabihan mo sila, patatagin mo ang loob nila, sapagkat maging matyaga ka lang sa pagtuturo, magbubunga din yan. It is as if St. Paul
is encouraging Timothy. Continue mission, continue life. Kung wala siguro yung mga inspirasyon ni Pablo, sumuko na si Timothy. Kung wala siguro yung words of inspiration at encouragement ni St. Paul, hindi na siguro magpapatuloy si Timothy. But you know, merong sumuporta, merong nag-encourage, and so Timothy kept on persevering. Oh, how I wish, oh, how we wish that we have people like Aaron, Hur, and Paul in our life. People who supports us. People who prays for us. People who inspires us. People who keep us pushing, keep us moving. Today in this Mass, we thank the Lord for the many Aarons, Hurs, and Pauls in our life. Sino yung mga taong sumusuporta sa'yo? Sino yung mga inspirasyon mo? Sino yung mga motibasyon mo? Sino yung mga tao na dahil sa kanila, matyaga ka pa rin sa buhay? Sino yung mga taong nang dahil sa kanila, lumalaban tayo sa buhay? We thank the Lord for the many Aarons, Hurs, and Pauls in our life. It might be your family. Maraming mga tao sasabihin, kahit hirap ako sa trabaho, tsatsagain ko. Kasi kailangan ako ng pamilya ko. Ilang mga estudyante ang magtsatsaga mag-aral kasi nakikita nila, inspired ako sa mga magulang ko na parang hindi napapagod magtrabaho, makapag-aral lang ako. Maaaring mga kaibigan mo, yan ang mga taong nakasuporta sa'yo. With the right circle of friends, they will encourage you. They will push you to your best. Maaaring mga kasamahan natin sa simbahan, yan ang mga inspirasyon natin. In this Mass, we thank the Lord for the many Aarons, Hurs, and Pauls in our life. But the challenge is, I hope somebody out there is thankful for your person because you are an Aaron, a Hur, and a Paul to them. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi may mga taong nagmo-motivate sa atin. Pero ang dasal ko at challenge, sana meron din taong nagpapasalamat kasi nandyan ka. Kasi ikaw ang inspirasyon nila. Kasi ikaw ang motivation nila. Kasi ikaw ang liwanag nila. Somebody out there is thankful for your person, thankful for your presence, because you are an encouragement to them. You know, my dear brothers and sisters, it is sad to note that we are living in a world full of toxicity, negativity, and discouragement. Sa panahon ngayon, siraan tayo ng siraan. Laglagan tayo ng laglagan. Duruan tayo ng duruan. Comment tayo ng comment ng hindi maganda sa kapwa. At imbis na maging encouragement tayo sa iba, we are a discouragement to others. Kapag nakikita tayo ng iba, tinataguan tayo. Kapag nakikita tayo ng iba, sumisimalmal sila. Kapag nakikita tayo ng iba, parating pa lang tayo, nagpupulasan sila. Why? Because you are a discouragement instead of being an encouragement. Mga minamahal kong mga parokyano, hindi naman magastos ang maging encouragement. Hindi naman mahirap ang maging liwanag sa iba. Minsan yung bumati lang tayo, purihin natin yung iba. Uy, ang galing-galing mo. Uy, ang ganda-ganda mo. Uy, pumapayat ka. Uy, ang ganda ng ginawa mo. Uy, ang ganda ng sinabi mo. Yung mga words of affirmation,
Makapagbibigay yun ng liwanag. Makapagbibigay yun ng motivation. Diba, isipin mo, you are so down, you are so frustrated, and somebody will say, ang galing-galing mo, mangingiti ka eh. Ang husay-husay mo, mangingiti ka. O kaya, gestures of assurances. Tatapikin ka sa balikat, hahawakan yung kamay mo. Imagine you are so down, may yayakap sa'yo. Imagine you're so down, may tatapik sa balikat mo at sasabihin, okay lang yan, nasa likod mo kami. Okay lang yan, kakampi mo kami. Maliliwanagan ka eh. Mabibigyan ka ng pag-asa. O kahit nga wala kang sabihin, kahit nga minsan ngumiti ka lang. Di ba minsan bad trip ka, tapos may nakita kang pangiti-ngiti. Mangingiti ka din eh. Sasabihin mo, baliw ata to, pero mangingiti ka. And that will be enough encouragement for other people. My dear brothers and sisters, hindi mahirap at hindi magastos ang maging encouragement sa iba. Dito ho sa ating parokya, inilalapit ko naman sa inyo. Nabanggit ko na nung nakaraan, babanggitin ko ulit ngayon. Sa labas ho ng simbahan, meron tayong programa, Pamaskong Handog. Sa halagang 100 piso, bibili ho kayo ng mga kahon. Alam ko, hirap din tayo. Alam ko, kapos din tayo. Pero may mga mas kapos at mas hirap sa atin. At yung mga nalilikom ho natin, mula sa ating mga SPPC, mula dito sa ating parokya, pagsasama-samahin natin, at pagdating ng araw ng Kapaskuhan, merong mga recipients ng Noche Buena na mga package ganyan. At alam ninyo, di man nila kayo makilala, di man nila malaman ang inyong mga muka, alam kong dapat niyong alalahanin that for them, because of your 100 pesos, because of that box, you were an Aaron, you were a Paul, you are a Hur to them. You are inspiration for them. You are motivation to them. My dear brothers and sisters, sa pagpapatuloy natin ng ating banal na misa, ipagpasalamat natin sa Panginoong Diyos. Let us be grateful to the Lord for all the Aarons, Hurs, and Pauls in our life. And the challenge, I hope somebody out there is thankful for your person, thankful for your presence, because you are an Aaron, a Hur, and a Paul to them. Because of your person, they keep on fighting, they keep on pushing in life, they keep on persevering. Amen. Magsitayo tayo. Ipapahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para ho sa ating prayers of the faithful, ang gagamitin ho natin ay ang proposed general intercessions ng CBCP, binibigay ho sa lahat ng mga dioceses. Ito ho ay patungkol sa ating panalangin sa Panginoon para pa rin sa korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Ang atin hong itutugon, iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami ay nalulunod. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod.
Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon ay naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, nagpapakumbaba at nagmamakaawa, gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa salmo, dama naming kami ay lumulubog sa kumunoy, nilulunod ng baha ng katiwalian, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, nang may durog na pusong nagsisisi, gaya ng panalangin ni Baruk, kami ay nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail, at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. Kaawa-awa na ang naging kalagayan namin. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Ipinangangalandakan ang magagarang sasakyan, mga alahas na milyon-milyong piso ang halaga, at mga nagpapasasa sa hapunang katumbas ng ilang taong sahod ng isang obrero. At kami rin, O Diyos, sa maliliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim, sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan naming ang masama ay maghari sa aming lipunan. Maawa ka sa amin, O Diyos, ayon sa iyong wagas na pag-ibig. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito, ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay, ang kahindig-hindig ng mga insertions sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap, ang mga proyektong depektibo na umahadlang sa tunay na pag-unlad, ang mga pamilyang politiko na parang bagong mga piyudal na Panginoon, na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan at umaasa sa ayuda, isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling dukha dahil sa politika ng pagpapatron. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang masasamang gawa, diringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin. Ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa at lumakad na mapagkumbaba kasama mo. Kami ay nabigo, ngunit hindi kami mawawala ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkadiwismaya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kami nilikha para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. Tinubos mo kami at binihisan ng bagong pagkatao kay Kristo. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig, baguhin mo ang puso ng aming bayan. Hipan mo pa kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan, at gisingin mo ang mas mataas naming udyok na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal, ng walang kondisyon. Hayaang ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas
upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa katahimikan, nilapit natin sa Diyos ating mga pangangailangan. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, aming ina, sa iyong mga kamay, aming ipinagkakatiwala ang aming mga sarili at ang mahal naming bayan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Pagpapala mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Langit at lupa, Hosanna.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Lucas at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit.
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno.
O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pagkinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo sa pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakarang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa'yo ay pagpalain ang darating sa amin isang linggo, upang dito kami ay magkatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at maging inspirasyon sa ibang tao. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon. Walang sino man ang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.
Ligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.